Kung sa Senado na nga lang ho, hindi na makaporma. Sa Pangulo pa kaya? Anyway, eto, may itinatanong sa atin ang ating Vice Presidente, ay hindi tinatanong. Rektahan niyang sinasabi, hindi ako ang failure. At eto nga po, mga kababayan, nung huli, pinakalat ng ating Vice Presidente na lang, hindi naman lang ho. Ang sabi lang ng ating Vice Presidente, amoy alak ng alas 10 ng umaga ang ating Pangulo. Ayan. Diba? Kasi gusto niyang idepensa yung kanyang sitwasyon doon ho sa Department of Education, yung pagre-resign niya. No? Gusto nilang i-twist, mga boss chief amo sir, na hindi siya ang kasalanan. No? Na maayos siyang nagtatrabaho. Ang gusto nila, ipamuka na si Pangulong Bongbong Marcos ang dahilan o may kasalanan kung bakit nag-resign ang Vice Presidente. Kasi ho, mga boss chief amo, sir, no? Makakaapekto ito kung sakali na siya ay tatakbo sa 2028. Ano yun? DepEd na nga lang, hindi pa mapatakbo ng maayos. Tapos ngayon, tumatakbo sa pagka-presidente sa 2028. Ganun ho yun. Pero ho napakatagal ng napakatagal nung paliwanag nila. Samantalang ho, doon sa pagpasa niya ng kanyang resignasyon, pwede niya nang sabihin kung ano ang dahilan. Amoy alak yung presidente kaninang umaga. Kaya nagre-resign na ako. Hindi maayos na presidente. Akalain mo ba naman, umagang-umaga amoy alak na, kaya nag-resign na ako. Pwedeng isulat sa resignation. Pero ano po ang ginawa? No? Walang inilagay na dahilan ang Vice Presidente doon sa kanyang resignation. Di ba? Sabi ngayon ng Vice Presidente, hindi ako ang failure. Ito, yung Pilipinas Today, mga bossing. Nalakihan ko Yung Pilipinas Today, inisa-isa ho nila. No? Inisa-isa ho nila. Nakasulat dito, VP Sara Duterte as DepEd Chief. No? O yan. Hindi daw siya failure doon sa pagiging DepEd Secretary. Inisa-isa naman, sabi dito, VP Sara Duterte as DepEd Secretary June 30, 2022 hanggang July 19, 2024. Paggamit ng pekeng military certification para sa 15 million confidential funds. Aray ko po. Isa po mga kababayan, isa po ang confidential funds sa dahilan kung bakit isinusulong ang impeachment sa ating Vice Presidente. Mga bossing. At sumunod po dito, mga kababayan, ang pagbibigay ng cash envelope na may halaga na 50,000 per month sa Department of Education officials. At meron nga pong mga tao, mga kababayan, meron nga pong mga tao na nandyan, handang humarap, handang tumestigo, laban o kontra sa Vice Presidente para patunayan po na nakatanggap sila ng suhol, di umano. Galing daw po sa Vice Presidente, mga kababayan. Handa, ready. No po, kaya lang, ayaw ng Senado. Ano po? Kaya lang, sabi ng Korte Suprema, yung teknikalidad daw na ginawa, no? Sa pagpasa nung impeachment hindi daw ho ayos, no? Kaya yun po yung mga dahilan kung bakit na-stop o hindi mailabas-labas po sa publiko o hindi mapagsalita-salita itong mga handang tumestigo para po ma-impeach ang ating Vice Presidente. O at least mayroon pa ho silang ilang buwan. Agosto ngayon. August, September, October, November, December, January, February. Naku, 6 na buwan pa. Ano po? 6 na buwan pa bago posibleng makapagpasa ng impeachment ulit laban sa Vice Pangulo. Kaya yung sinasabi ng Konstitusyon ng Pilipinas, dapat forthwith yan, dapat agad-agad. Upang sa ganon, kung talagang may basehan at totoo na nagnanakaw
sa pera ng gobyerno, mahinto agad-agad. Kaya nga daw po ang sabi, 'di ba? Dati yung unang labas nila dapat 2/3 ng Kongreso. Pero bago saglit lang, bago ilabas, saglit lang. No, gawin na lang natin kalahati kasi dapat ora-orado 'to. Kapagka hindi agad nilitis 'yan o hindi agad tinignan sa korte 'yan, baka makapaminsala pa. Nung huli, nag-end sila ng 1/3 na lang po ng mga congressman kasi nga kailangan agad-agad, no? At yun po ang mismong nakasulat sa konstitusyon ng Pilipinas, shall forthwith. Pagbibigay ng cash envelopes, 50K monthly sa Department of Education official. At ito, manipuladong bidding ng ICT/laptop, no? Procurement program, posibleng 1.6 billion lugi sa gobyerno. Yan din, no? Dagdag nyo pa yung mga bukbok na bigas. Ay, hindi. Sorry, busy, no? Kay Manny Piñol pala yun. Kay Manny Piñol pala yung mga bukbok na bigas, no? Bumabanat lang pala ang Vice Presidente doon sa 20 pesos na bigas na mala panghayop daw ho. Yung kay DepEd is yung mga tinapay na may inaamag ho, mga kababayan, at yung mga laptop na sinasabi na natenga lang daw po doon sa storage ng Department of Education, hindi na distribute agad or tinulugan yung pagdi-distribute. Sabi ko nga ho 'di ba? Mga teacher natin, mga estudyante, nako mga kababayan, kailangan na kailangan po ang laptop. Tapos natulog lang doon sa storage, hindi agad napakinabangan. Yung mga ganyang gamit pa naman ho, mga bossing, kumbaga pag na-late yan ng 6 na buwan, na-late ng 1 taon, babagal na din ho yan no? Kasi tumataas, halos buwan-buwan, halos linggo-linggo, tumataas ang specs ng mga computer. Wala, siguro hindi po nila alam yung urgency po na ibigay sa mga nangangailangan yung mga laptop na yun. Lahat po yan. Masasabi po kaya natin talaga na ang ating Vice Presidente ay hindi failure? Or gusto lang pong isisi kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, yung kung bakit siya nag-resign sa Department of Education. Yan lang mga bossing, no? Kasi tayo naman sa umpisa pa lang, alam na natin nakita na natin, napanood na natin, narinig na po natin sa balita. Kaya nga po, yung mga vlogger sa pangunguna po nila Mami Peng, nila Mima Alicia, ni Boss Mike Cervera, di ba? Pumunta sila diyan sa harap ng DepEd, kung di ako nagkakamali, sa Pasig. Sila yung nanguna para sumigaw na mag-resign si Sara Duterte. Ilang oras kinabukasan lang ho ata, mga bossing, nag-resign na ang Vice Presidente. Dami nang nananawagan. Ano pa gagawin mo?